Okay guys, so sa ating video ngayon ay mag punta muna tayo sa Manila. Maraming salamat pala sa ating ah, RD na si Sir Herrick at saka sa ating EM na si Sir Peter. Maraming salamat sa inyo kasi maka-experience na ako na makapunta ng Manila. So kasama natin ang ating mga kasamahan sa trabaho. Ah, so ito pala yung first time ko na makasakay ng eroplano at saka makapunta ng Manila. So, malaki talaga na opportunity na nabigay sa atin. So, nandito na tayo sa looban ng eroplano, guys. So, nakita natin na malakas talaga yung aircon dito. At saka, ito na, lumipad na tayo. Okay guys, so sa ating paglipad ay totoo pala yung mga sinasabi nila na pag nasa loob tayo ng eroplano ay para ding sumakay tayo ng bus na nakadaan sa mga sira na daanan. Parang kasi sa akala ko lang mga sabi-sabi lang kasi yung mga narinig ko noon. So ito na ay dumating na kami sa Manila at sinundo kami ng ng bus, shuttle bus. So kaya dito na kami sa luggage area. So iba talaga dito sa Manila, malaki yung mga building. So maganda talaga na puntahan dito pag marami tayong pera. Okay, so biyahe na tayo. Papunta tayo ng Bae doon sa San Pablo. So para puntahan natin ang main office ng CMDI. So, tingin na tayo dito sa paligid. At ito na, dumating na tayo sa main office ng CMDI. At kinabukasan ay punta tayo ng Astro. Ito, so dito na tayo sa Astro Laboratories ng Card MRI. At pagkatapos ay pumunta din tayo ng main office ng Card MRI. At pagkatapos dito, pumunta naman tayo sa lake. Sa lake, ito, dun sa yung makita natin yung Bulkang Taal. Nandyan. Yun yung Bulkang Taal. So maganda dito puntahan kasama ang pamilya kasi maganda ang tanawin. So ito, maraming mga tao talaga dito everyday. So kasi magandang pasyalan dito. So may zipline din dito, may zipline. Yan. Kita natin yung maraming mga tao din. Ito ang nakaganda sa paligid. Makita natin yung magandang tanawin. At pag uwi namin, dumaan din kami dito sa twin mansions ng mga Marcoses. So daanan lang kasi, nasa tabi lang. So binidyohan ko kaagad para makita naman ninyo. So ayan, ito parang wala nang tao dito kasi nasa iniwanan na nila. Malaki mga bahay ito. Yan. At pagkatapos ay dumaan kami ng SM Santo Tomas. Pag uwi namin, dito bumili kami ng pangapunan. Malaki yung SM din dito pero kung wala tayong pera, wala din tayong mabibili. Pinuntahan namin ang mga dulo nito. Dulo-dulo. Ano ba yan sa Tagalog? Yung dulo-dulo na yan. Basta, kami.
nag naglakad-lakad kami sa loob dito. At pagkatapos dito ay umuwi na kami sa aming tulugan at kinabukasan ay ito na yung pang second day. So yung hihos tours na naman yung mag-tour sa amin. So kinamugahan, binigyan kami ng mga pang pasalubong. So ito yung pasalubong namin, yung may kahoy na tinidor, kutsara, at saka yung chopstick, saka lagayan tubig, at saka yung payong. At yung una namin pinuntahan ay yung lake, yung malaki yung tilapia. So dito kami nila dinala sa lake na to, at marami din talagang mga tilapia dito. Ayun, no? Yun yung pinakamalaki nilang tilapia, nakapatong na sa bato. Wala pa din to. At ang sunod naming pinuntahan ay dito ay pumunta kami din sa dito sa simbahan. Malamit, din mga handmade lang to, walang halong mga kagamitan sa paggawa ng simbahan na to. Parang antique na din ba. At pinuntahan din namin yung munisipyo nila. At pagkatapos doon ay pumunta na kami sa Padin Lake. So sa Padin Lake kasi parang may mga balsahan dito. Sumakay kami nito at dito na rin kami nagtanghalian. Dito ay marami din namang mga tao na magpunta dito. Ito yung mga kasamahan ko, marami kami, 30 kami. So happy din. At dito na nagsimula ang tanghalian. So may puso, at saka may talong, at saka yung inihaw na tilapia, at saka may buko. So may shrimp din, pero hindi man ako kakain ng shrimp, so sila lang yung kumakain. So ito, pumunta kami dun sa kabilang dulo. Lubid lang yung inano nila, parang dinaanan namin din. So yan. At pagkatapos doon ay pumunta kami sa bahay ni Rizal. So dito na kami sa Calamba. So marami talagang lugar ng mga pinuntahan namin. Ito pa yung bahay ni Dr. Jose Rizal. So malaki pala yung bahay nila, parang may mayaman din sila noon ng mga panahon nila, kasi bihira lang yung magkagawa ng mga ganitong bahay at ang tagal na panahon. So makita natin na talagang mayaman sila. At ito yung kalisa na ginagamit niya noon. At pasok tayo dito sa loob, at ito yung bahay nila, ginawa na nilang parang tourist spot. So may mga ano ng mga nakalagay dito, at saka yun, mga nakasulat, nandito rin yung mga kagamitan nila. So ito parang monumento na ba, parang nakalagay lang sa kwarto. Dito kwarto din ito, pero hindi natin alam kung sino yung may-ari ng kwarto na to. May maraming mga parang libro ba na nakalagay sa yan kita natin. At punta tayo sa kabila. Ito, malapa din bahay nila. So ito, pinaganda, maraming nagpa-picture. So ito, punta tayo doon sa taas. At talagang maraming mga nakaano dito. Ito yung mga sulat nila noon, parang maganda yung pagkasulat. So dito is hindi
Hindi ko alam kung ano ito. Dinaanan ko na lang sa video. So papunta tayo sa taas para makita natin kung ano ang nandun. So sa pag-akyat natin ay marami ng tao din sa loob. At yung sahig nila ay napakakintab. So makita natin ang mga gamit nila, nilagyan nila ng harang para hindi mapasukan sa loob. Ito yung sala nila. At ito yung nag-video. Dito, hindi ko alam kung kaninong kwarto to, pero may nakalagay kasi sa sulat pero hindi ko nabasa. Yan. Ano yan. So, dito yung sala nila. Marami din, mga ano din, furniture din yung mga misa nila. So, dito sa loob. So, ibang kwarto na dito. At may kwarto din sa looban. Yan, dito. Dito, kwarto ng kanilang balik muna tayo dito pala. May nakita tayo na ano. So, yan. Maraming mga ano dito. So, ito kwarto ng kanilang mag-ama at saka ina at ama di ay. Parents bedroom. Yan. Oy, sino yun? Mga kasamaan ko yan. So, punta na tayo sa baba. Dito muna sa kabila pala. Malaki talaga yung bahay nila. Para ding mansion eh. Mga antik niya mga gamit. Dito siguro yung dining table nila. At dito naman ay ang mga lumang mga parang banga. May mga banga dito at saka may lumang plansa pa. Yan. At dito ang labasan. So, maganda din. Yung tiles nila ay parang parang talagang antique din pa. At yun, ito yung napaloob sa bahay na to. Parang talagang antigo yung mga gamit dito. Maraming mga tao dito, papasok at labas. Yun, palabasanin tayo. Maraming nagpa-picture. So marami din mga tao dito nagpuntahan. Boy, bakit ang dami nyo? Saan kayo punta? Dito, hanapin na natin yung pinto palabas. Kasi labas na tayo. Siguro ito yung lola nila. At saka yung lolo nila. Or hindi ko lang alam, baka ang ina. Kasi sa history noon, palagi kasi akong hindi nakinig. So, hindi nakinig. At pagkatapos doon ay pumunta na kami ng Venice Grand Canal. So, maganda dito. Ito yung pinakalas naming pinuntahan. So, kasi ito yung lugar na napagkasunduan namin na mapuntahan namin kasi para itong nasa tayo, parang nasa labas ng bansa. Parang nasa ibang bansa pala. Yun, so ito, malaki yung mga building dito para tayong manibago pag bago tayo dito. So ako nga parang hindi ako makapaniwala na ganito pala kalaki yung mga building dito. So ang nasa Taguig ito. Taguig. So kung gusto din mo ng maraming mga malaking building dun sa Makati,
Pero hindi na kami nakapunta doon kasi wala kaming pera. Naubos na nga yung pera ko. So, wala na akong bili-bili kasi wala na talaga akong pera. So, sa akin, tingin-tingin na lang. Yan. So, daan muna tayo dito sa punta ng papasok. So, dito tayo magparking sa ilalim ng building. Kasi dito tayo dadaan. Dadaan pala. Okay, so yan, marami talagang mga building na malaki dito. Ito yung nasa loob. Kung makita nyo guys, parang ang sarap siguro liguan dito. No? So punta tayo dito sa kabila para makita naman natin yung buong paligid. So pag may pera ka dito, maganda talaga pag kasi pwede kang makasakay ng bangka na dito ay magano ka, parang dalhin mo yung pamilya mo dito. Maganda talaga dito. Ito yung sa peak, kabilang side na makita mo din yung Twin Tower doon, parang condo siguro